Maiba ho tayo. May binabanggit na ho kayo na maring isa sa mga dahilan kung bakit kakaunti na sumisimba daw Katoliko, sabi sa survey, ay dahilan sa boring na sermon ng ibang pare. Ay, yan pong boring na sermon ay kanoli, matagal na po yung pinag-uusapan. Okay. Isa po yan sa dahilan. Kasi nga po, ang problema namin mga pare, sa dami po ng misa paglinggo, ay para po kaming nagiging sirang plaka, kanoli. So, hindi ko mahirap i-describe. Kapag kunwari, wala pong dumating na nagkasakit yung aking mga katulong na pare, minsan naman po paris sa UP, nakapag-misa po ako ng 7, kanoli. Sunod-sunod. Sus Mario. At para pong gusto ko na pong tumalon mula sa bubungan ng simbahan po. Dahil po ako mismo ayoko na pong marinig yung sarili ko. At naghahalo po yung pagod saka yung siyempre kapag nagbibigay ka ng homily, gusto mo pong maramdaman ng nakikinig ang salita ng Diyos. Kaya yung minsan po, lalo na kapag hindi kami nakapaghanda ng maayos, hindi po maganda ang mangyayari po. Kawawa po yung magsisimba. Kaya isa po yung factor kasi marami akong parokyano na nagbo-born again, kanoli. Opo. At ang dahil sinasabi nila, Father, kami ay lumipat sa ganitong simbahan dahil po yung pastor ay naghahanda ng husto sa homily niya. Pero ang malaki pagkakaiba, kanoli, yung mga born again churches, yung services nila po once a week lang. No, kaya meron silang isang linggong paghahanda. Samantala po kaming mga paring Katoliko, araw-araw po yung misa namin. Ano hong masasabi ninyo na ang isa daw sa mga dahilan ay itong ang simbahang Katoliko mismo ay nakikialam din sa takbo ng politika ng ating bansa? Ay pwede pong sabihin na factor yan, pero at the same time, huwag natin kalimutan po, kung hindi po nakialam si Cardinal Sin noong mga panahon ng martial law, ay hanggang ngayon po siguro ang mga Marcos pa rin may hawak sa atin. Ay ano po yung argumento ng pakikialam ng simbahan ay depende po sa takbo ng panahon eh. Kapag nakikinabang ang tao sa pakikialam ng simbahan, natutuwa ang taong bayan. Pero kapag tila hindi nakikinabang at tila nakakagulo ang simbahan, ay pwede pong batikusin ng simbahan at sabihin, para bang wala na po sa lugar ang inyong pakikialam. Pero kanoli, yung salita po ng Diyos ay hindi po yan namimili na kung nang sasabihin eh. May tinatawag na yung prophetic dimension ng preaching. Ibig sabihin, kailangan sa pagbigkas ng wika ng salita ng Diyos, ito po ay laging binibigkas na may kinalaman sa mga nangyayari sa ating lipunan para ang mga tao, ang mga nakikinig po ay mamulat po sa katotohanan. Kaya hindi pwede po talagang ihiwalay sa buhay ng tao po ang salita ng Diyos. Ano naman reaksyon nyo na ang mga misa ngayon ay nasa mga mall na at kumisan ay kahit sa social media, kasi ang alam ko, kinagisnan ko na simbahan pa rin ang dapat puntahan ng mga Katoliko tuwing araw ng linggo. Opo, alam nyo, yung sa mga misa sa mall, hindi rin po ako masyadong masaya dyan kasi nagiging commercialized na po. Masyadong commercialized. Pero yung misa po na lumalabas sa social media, no, na napapanood sa internet, na YouTube, ako po ay walang problema dyan. Kasi po talagang wala naman po tayong control dyan, kanoli, di ba? Kapag may nag-video sa misa at yung homily, binidyo ni YouTube yan, ay wala po tayong control dyan. Pero yung lugar kung saan tayo nagmimisa, may control po tayo dyan. Kaya yung discomfort ko lang po sa mga misa sa mall, yung mall po ay isang templo po ng konsumerismo. Tapos bahagi na rin po sa binebenta sa mall ay yung misa po. Kaya hindi po ako masyadong masaya na ang mga misa ay nasa mall. Pero ganun pa man, yung mga nagsisimba sa mall, ang kanilang katwiran, yung mall, one-stop shop na talaga. Nandun ang lahat. Nandun yung groceries, nandoon yung cellphone. Nakasimba ka pa. Nakasimba ka pa. Nakasimba ka pa. Pero yun nga, nagiging commercialized po, kanoli. Pero, Father, ito isa personal na napapansin ko lang ho, ano? Yung version natin ng Ama Namin, iba-iba. Bakit ba? Ay, hindi po kasi yung Ama Namin po merong iba-ibang version ayon po sa Biblia ang pinanggalingan yan.
Na, I mean yung kanta, yung himig ng ano, yung opo. hymn. Opo, totoo yan. Kasi nga po yan, epekto po yan ng tinatawag na liturgical revolution nung Vatican II. Mm. No, nung Vatican II, ay yung misa po ay pinayagan na pong ipagdiwang sa sarili nating wika. Oho. Wala nang problema ho doon. Oo. Oo, wala namang problema doon. Kaya lang nga, pinayagan na rin yung tinatawag na guitar mass, no? Doon sa guitar mass, marami na pong mga nag-compose ng iba-ibang version ng Ama Namin. Kaya yung Ama Namin po ay naging popular, no? At there are as many versions of the Our Father as there are dialects in the Philippines, no? Kaya sa bawat region po, ang Ama Namin kinakanta sa Ilonggo, sa Ilocano, sa Cebuano, at iba-iba po yung tono, Kanoli. Yun nga ang napapansin ko kasi ang alam kong Ama Namin, sumasalangit ka, ganon. Pero Opo. biglang pag iba ang pare, iba na naman ang version. Iisang Totoo yan. simbahan ho yan. Oo, kaya pag nagsimba ka sa Quiapo, iba ang Ama Namin. Oh. Pag nagpunta ka sa Santa Cruz, ibang kapitbahay lang po yan. Iba na naman ang Ama Namin po. Oho, at saka depende sa pare. Sa Quiapo ho, Oo nga pag sisimba ako, pag iba yung pare, sa oras na sinisimbahan ko, iba na naman ang Ama Namin. So ang ginagawa ko ho, ang alam ko lang namang hymn kasi yung Ama Namin, yun lang alam ko. So kung hindi ko alam yung hymn, dadasal ko na lang ho ng straight. Ay, gano'n naman po talaga. Kaya nga si Pope Benedict, yung ating dating Papa, ay nagkaroon ng bagong translation na naman po ng misal, no? Naku. At yung at sinisimula na nga po niya yung tinatawag niyang liturgical reform. Kasi sabi niya, masyado na pong nagpunta kung saan-saan ng liturhiya. Yes. At parang, in a sense, totoo naman na nawala ng parang kaayusan at control. I agree. At pwedeng magkaroon ng abuso. Kaya, Tama. yun nga, nalilito yung mga tao. Kaya, ewan ko lang kung pagpapatuloy ng kasalukuyang Papa yung sinimulan ni Pope Benedict. Kasi, ito na may bilang Katoliko, napapansin ko lang ho, Father, kahit to sa pagkukumunyon sa dami na nagkukumunyon, halimbawa sa Quiapo, hindi ko na naririnig doon sa nagsusubo ng komunyon yung body of Christ. Ayan, kasi po, Kanoli, ako po minsan, no, pag ako nagsusubo ng komunyon, sa unang misa ko, nasasabi ko pa yung body of Christ. Body of Christ. Pero doon sa pang-pitong misa ko, pagpalagay natin, ako, yung very busy Sunday, sa sobrang paos at pagod, wala na yung body of Christ. Ay Christ na, minsan Christ na lang po, minsan body. Pero yung factor po ng pagod po, yung exhaustion. Exhaustion. Pero dapat po, tama yung Kanoli, yung nangungumunyon ay dapat sumagot ng malinaw na amen. Ako'y nag-aamin na lang kahit hindi ko naririnig yung body of Christ. Pero dapat, yung isasagot mong amen ay bilang katugunan doon sa maririnig mong katawan ni Kristo. Ay kung wala ho nga. Kaya nga po, ano yung inaaminan mo? Kaya nga Pero malinaw naman kasi itinaas po yung osya sa harapan mo. Right. Kaya, wala na nga ho din yun, yung ginaganon muna tapos tuloy subo or tuloy lagay sa kamay. Wala pagkadampo to doon sa cup ay tuloy na sa kamay or tuloy na sa bibig. Kaya nga po, Kanoli, yan pong maayos na pagbibigay ng komunyon, na parang unti-unti pong parang lumalabnaw, hindi na maayos, ay bunga po ng kapabayaan at kapaguran po, Kanoli. Hindi ko naman pong maghusga, pero ang dami kong kaibigan ng mga banal na pare, nakikita ko po kapag misa napadaan ako sa simbahan nila, ang kawawang kapatid kong pare ay pagod na po. Katulad ko minsan, pagod na pagod rin po ako. Ang balita nga ho ay pakaunti ng pakaunti ang ating mga pare at kakaunti din naman ang nagpapari. Ay hindi lang po yan. Marami rin pong lumalabas sa pagkapare. Yun nga ho. Kumakaunti. Kaya po ay, ito po may crisis po. Matagal ko na pong sinabi yan nung between 1987 to 1998. Ako po, Kanoli, ay naging National Coordinator for Vocations ng CBCP. Okay. At nabanggit ko po yan sa ilang pulong namin na may vocation crisis. Kulang, maski na maraming nagpapare, ang problema ay yung quality rin na nagpapare, maaring problema. We may not have a problem ng quantity, pero pwede magkaroon ng problema sa quality. At ngayon, pareho may problema. Kulang na at minsan yung quality
kulang pa rin. Mhm. Kaya yan po ang hamon sa simbahan po. Kanoli. Opo. Ito'y panghuli na lang ho. Ang mga natatanggap ko rin mga reklamo o kaya comment lang naman na, comment, hindi naman reklamo. Parang hindi raw transparent ang simbahang Katoliko, lalong-lalo na sa kung saan napupunta ang koleksyon tuwing linggo. Isa pong dahilan, Kanoli, kung bakit nanglalamig ang maraming Katoliko, isa mismo mga parokyano ko na rin po nanggaling to. Oho. Sabi nila, Father, napapagod na kami sa second collection. Isa pa yun. yung parating pong pinag-uusapan ng pari yung salapi po. Oho. At sabi nila, Father, okay lang po pag-usapan ng salapi. Basta nabusog lang yung aming puso't kaluluwa Correct. sa salita ng Diyos. Correct. Pero minsan po, may mga pari po na simula pala ng misa, ay pinaalala na yung construction fundraising niya. Sabi niya, itong misang to, huwag niyo pong kakalimutan, mamaya po sa ating kolekta, ay huwag po kayong magdadamot, ganyan, etc. etc. Yung buong misa po ay umiikot po sa usapin ng salapi at fundraising. Yan po, isa pong nagpapahina po yan ng appeal ng pagsimba. Marami po wala naman po nagsimba para makinig po ng fundraising, di ba ho? Nagsisimba po yung tao para pakinggan ang salita ng Diyos at para magdasal at para tanggapin ang katawan ni Kristo at sa hulihan umuwi na busog ang isip, ang puso at ang kaluluwa. Pero minsan nadidismaya po na nauuwi po sa usapang salapi, fundraising, ang aming pagmimisa. Kaya magandang hamon po yan. Salita ng Diyos, higit sa lahat, ang pagtaas ng moral ng mga nakikinig kaysa sa fundraising po. Kayo ba naniniwala ako sa survey? Naniniwala po ako dyan, Kanoli, kasi nararanasan ko yan sa mga parokyang pinaglingkuran ko. Wala akong eksaktong bilang, no? Pero napapansin ko, dahil ako'y nag-iikot sa mga bahay-bahay, magugulat na lang ako na itong pinupuntahan kong bahay, biglang naging born again na po sila lahat. Pero Father, hindi lang ako sa Pilipinas yan dahil minsan napunta ako ng Chile, linggo-linggo mga matatanda lang ang kasabay ko nagsisimba. Hindi po ako, Kanoli, tumira ako sa Italy, sa Rome, na from 1983 to 1987. Ako po'y nagsisimba sa mga malalaking simbahan doon. Ang napupuno lang mga 5 pew sa harapan at ang laman po lahat ay matatanda. Kaya sa Europe mismo, kaya sabi ni Pope Benedict, ng ating nag-retired na Papa, ang hamon is to become a church of the minority. How to find meaning kung paano natin matuklasan ang ating kahalagahan at kabuluhan. Bilang simbahan, pinag-uusapan niya sa Europa, no? Opo. Simbahang maliit, simbahan ng kakaunti. Kasi nangungunti na po ang Katoliko sa Europe at talagang doon po, meron po mga lugar na yung mga kongregasyon po ay zero vocation, Kanoli. Hindi ko na po babanggit kung anong kongregasyon, pero majority ng mga kongregasyon sa Europe po ay kaunting-kaunti na po ang sumasama sa kanila. Pero meron mga iba, okay pa, pero marami pong talagang dumadaing, wala na pong pumapasok na sa aming mga konbento. Totoo ba may mga simbahan nagsasara na dahil walang sumisimba? Hindi lang po nagsasara. Nung ako po'y dumalaw sa England, yung mga ibang simbahan to naging binenta na po, naging opera house, naging theater, naging supermarket. Nasyasyak ako kasi nga po naghihirap na rin ang simbahan kasi nagkukulang na rin ang sisimba, kaya napipilitan na rin ibenta yung mga simbahan na wala na pong gumagamit. Napakalungkot, di ba, Kanoli? Pero yan, imbis na tayo po ay madismaya, ang hamon po sa ating mga leaders, sa ating mga obispo, sa mga kardinal, ay wag lang magdasal. Wag lang magdasal, no? Kundi pag-aralan ng may bukas na mata at isipan kung bakit nangyayari itong pangungunti at pananamlay ng mga Katoliko. Samantalang lahat po naman ng problema ay may solusyon. Ako naniniwala, Kanoli. Ito'y hamon lang po sa atin ng Panginoong Diyos na malalampasan po natin. Wake up call, Father. Opo. Salamat po, Father, at magandang umaga sa inyo. Salamat po, Kanoli.